I am Chelsea Caldi Bugtong. I'm your demo teacher for today. Magsitayo muna tayo at manalangin mga bata. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami ay magpapasalamat sa binigay mong pagkakataon upang kami ay magsama-sama sa araw na ito. Gabayan mo po kami sa pag-aaral. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga mga bata. Sino ang lumiban sa ating klase? Magaling kung sa ganon. Ano ang dapat niyong gawin kapag ako ay nagsasalita dito sa harap? Tama, huwag maingay at makinig. Ngayon, umupo na kayo at sumunod kayo. I love to eat apple and banana. I love to eat apple and banana. Yun naman mga bata. I love to eat apple and banana. I love to eat apple and banana. Magaling mga bata. Ngayon, gawin natin ito. Iguhit ang masayang mukha kung tamang pangangalaga ng sarili at nakasimangot naman kung hindi. Ako ang magsusulat dito magguguhit dito sa pisara at sabihin kung ito ba ay masayang mukha o nakasimangot na mukha. Naintindihan mga bata? Tignan ang larawan at tukuyin kung ito ang tamang pangangalaga ng sarili natin. Ang unang larawan, maligo araw-araw. Ito ba'y masayang mukha o nakasimangot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Kasi dapat maligo araw-araw para maging malinis sa katawan. Sunod na larawan, magpuyat sa pagse-cellphone. Ito ba ay malungkot o masaya? Malungkot, tama. Ito ay malungkot. Dahil masama ang nag-cellphone kapag gabi na. Mataas ang radiation ng cellphone. Ang sunod na larawan. Tukuyin ito ba, mga bata? Ano ito? Basahin. Tayo ay magsipilyo. Ito ba ay tamang pangangalaga sa ating sarili? Magsipilyo? Tama, ito ay masayang mukha. Ang sunod na larawan, mga bata. Tukuyin ito at basahin. Nakikipag-away sa kalaro kung natalo. Dapat ba makipag-away kapag natalo ka? Kaya ito ay malungkot, magaling. Ang huling larawan, tukuyin ito mga bata. Kung ito ba ay masaya o malungkot. Kumain ng masusustansyang pagkain, ito ay masaya, magaling mga bata. Ngayon mga bata, kantahin natin ang Do, Re, Mi. Ako muna ang kakanta at susunod kayo. Domingo, aldaw pa nagtsyenda, repolyo tirakuda, mikipay tidad tuma, papaya na ata, sukapay ana alsem, lasunana makaisdem, tinabaan na agad, durikin na timangkin. Kaya naman mga bata, ulitin natin. Domingo,
aldaw panagtsyenda, repulyo tila koda. Nikipay tidagduma, papayanata. Sukapay ana alsem, laso na makistem. Di na pa ana agad, duri ka na timangkin. Magaling mga bata. Ngayon mga bata, magpapakita ako ng mga totoong pagkain dito sa mesa. Ngayon, isa sa inyo ang pupunta dito at tukuyin kung ano-ano ang mga ito. Ano ito mga bata? Tama, ito ay kamatis. Kumakain ba kayo nito? Magaling. Sunod. Ito mga bata, ano ito? Ito ay, tama, ito ay talong. Masarap ba ito? Mas masarap ito pag niluto sa torta o sa prito. Sunod naman, ito, ano ito? Tama, saba. Kumakain ba kayo nito? Sarap, di ba? Tama, magaling. Magaling po kumakain din ng mga ito. At ang panghuling pagkain na nandito ay ano to? Ano kaya to? Ano kaya ito? Ano ito? Ito ay tama, ito ay isda. Kumakain ba kayo nito mga bata? Kung sa ganon, magaling. Ano kayong nibibigay ng mga pagkain nito sa ating katawan? So, paano naman ng tamang paghahanda ng mga makakain? Dapat ay, ang mga pagkain ay dapat malinis. Dapat hinuhugasan bago iluto. Tama, magaling mga bata. Ngayon, sa paghahanda ng mga lutuing pagkain sa araw-araw ay dapat ay nagtataglay ng pagkain sa go, grow, at glow. Halimbawa, sagahan mga bata. Ano ito? Pandesal. Ito ay dapat nasa go foods. At ito naman ay itlog na may kamatis. Dapat ay nasa grow foods din ito. At ito naman nasa larawan, ito ay saging. Ito ay nasa glow foods. At ng pangtanghalian naman mga bata, ay ang kanin ay nasa go foods. Ang sinigang na baboy naman ay nasa grow. At ang papaya ay nasa glow foods. Ngayon, ang hapunan naman, nandito din yung kanin. Nasa go siya. At tinolang manok kapag grow. At yung huli ay mangga ay nasa glow foods. Ngayon mga bata, ano-ano kaya ang mga tatlong pangkat ng pagkain at paano na nakakatulong sa ating kalusugan? Ito ba ay masustansya? Ang go at grow, grow at glow foods ay masustansya ba mga bata? Tama, masusustansya itong mga pagkain na ito. Ang pangkat una ay mga pagkain nagbibigay ng enerhiya, lakas at sigla o tinatawag itong go foods. Kaya yung sinabi ko kanina, go foods. Ito ay nagbibigay ng enerhiya, lakas at sigla. Ito ang pinagkukunan ng mga masustansyang carbohydrates, taba at langis na nagbibigay init na nagpapalakas nagpapasigla ng ating mga katawan. Andito yung kanin, yung puto, suman, kalamay. Andito din. Ano to? Ano kayo ito? Ito ay, tama, ito ay kutsinta, lugaw, at champurado. Ito naman yung tinapay. Which is, lahat ng mga ito ay nasa go foods. Karamihan sa mga ito ay yamang lupa.
Ano pa ang mga go foods na alam niyo mga bata? Ano ang mga nasa larawan? Dito yung maha. Maha ba to? Oo, maha. Mais. Ano to? May alam kayo ba dito? Kamote. Tsaka luya. Ngayon mga bata, may mga yari sa bigas, malagkit, harina at asukal. Ito rin ay paborito nating mga Pilipino. Lalo na sa ating mga taga-Abra o mga Iloko. Paborito nyo ba ang mga ito? Yung may bigas, malagkit, harina at asukal. Yung mga ito ay ginagamit. Ito ay mga ingredients, kumbaga, na paborito ng taga-Abra o mga Iloko. Ang mga pagkain nito ay kasama sa mga handa natin kapag may kaarawan, Pasko, bagong taon, pista at kadalasan ay inaalay natin sa ating mga mahal sa buhay na yumauna. So inihahanda rin ng mga ito tuwing pista ng mga patay, house blessing, binyag at iba pang okasyon ng pagdiriwang. Pagbigay mo ulit ng mga go foods. Tama yung may mga ingredients na harina at asukal, malagkit at bigas. Inahahanda ito tuwing Noche Buena, Christmas, yun. Mga pista. May paghahanda sa diba, birthday yan. Yun yung mga go foods. Ang pangalawa naman ay ang raw foods. Mayaman sa protina ang mga pagkain ito. Ang protina ay responsible sa pagpapalaki ng mga kalamnan at buong katawan. Ito ay nagpapalakas din ng mga buto at nakatutulong sa pagpapalakas ng katawan kung ang isang tao ay galing sa pagkakasakit. Karamihan sa mga ito ay yamang tubig at ang iyong iba ay mula sa hayop. Ito ay mga karne ng baboy, karne ng manok, ng kambing, at mga isda. Ito ay mga raw foods, mga isda. Tsaka yung itlog, gatas, tsaka ito cheese. Kaya ito ang mga raw foods. Laging tatandaan mga bata, ang raw foods ay pwede sa karne ng baboy, sa manok, karne ng manok, karne ng kambing at mga isda. Ang iba naman ay mga yamang lupa gaya ng mga sumusunod. Ito ang mani. Nakatikim na ba kayo ng mga ito? Kadalasan na ito ay kasama sa pangunahing handa sa mga pagdiriwang sa mga salo-salo at ang mga pagkain nito ay mayroong sa atin dito sa ating lugar, sa bansa. Meron pa ba kayong alagang mga hayop? Anong mga ito? Gaya ng aso, pusa, ano pa? Baboy. Ngayon, kadalasan din nag-aalaga tayo ng mga hayop bilang hanap buhay o pagpakakitaan at mga karne nito ay binibenta o ginagamit natin bilang paghahanda sa mga darating na importanteng okasyon. Nakakain ba ang aso? Sino kumakain ito ng karne ng aso? O karne ng pusa? Meron kumakain pero ayoko ng ganun. Gusto nyo ba yun? Kung sa ganun? Ang mga ito ay ang karne ng baka, karne ng kambing, karne ng baboy. Ito ay pwede nila ibenta o ihanda. Ang mga pagkain ay mga may pangunahing produkto din ng mga mangingisda, mga nag-aalaga ng hayop, mga aso at mga magsasaka bilang hanapbuhay. Ito sila. Ngayon ang pangatlo. Pangatlo ay mga pagkain pananggalang sa sakit at infection o tinatawag ito glow foods. Ang glow foods ay ang mga pagkain
na pinagpupunan ng mga bitamina at mineral gaya ng mga prutas, gulay. Yun ang tinatawag nating glow foods. Magbigay na kayo ng mga prutas, saging, ano pa, mangga, ano pa, orange. Mga gulay, magbigay na kayo, pechay, tama. Mga repolyo. Ngayon, karamihan sa mga ito ay mga kayamang lupa na pwedeng ibenta ng mga magsasaka. Itinatanim ng mga ito sa bukid o sa ating bakuran. Mayroon ba kayong mga pananim na prutas at gulay sa inyong mga bakuran o sa inyong bukid? Galing, magaling. Ngayon, dito sa Abra ay sagana tayo sa mga ito. Madaming tinatanim ng mga prutas at gulay. At ito rin ang mga produkto na mayroon tayo dito sa Pilipinas. Ito ang halimbawa ng mga ito. Meron din iba't ibang prutas at gulay na binibenta. Ito yung mga tinanim nila at tinanim at ibinenta. Ngayon, mga dapat natin tandaan, ang tatlong pangkat. Ano nga ba ang mga tatlong pangkat? Ibigay nga ang Go Foods, ang Grow Foods, at ang Glow Foods. Ang tatlong pangkat ng pagkain ay dapat gamitin patnubay sa pagpaplano ng ihahandang pagkain ng mga anak sa araw-araw. Ang agahan, tanghalian at ang hapunan ay dapat na nagtataglay ng pagkain sa bawat pangkat. Ang larawan ng food pyramid guide na makikita sa susunod na slide ay magsisilbing gabay kung gaano karami ang pagkain na magagaling sa bawat pangkat. Ito ang patnubay tungo sa isang balanced diet na nagtataglay ng tamang uri at sukat ng ating mga nakakain sa isang. Tingnan ang nasa food pyramid. Mula sa baba, andito ang Go Food. Sa gitna naman ay nasa Grow Food. At sa taas ay nasa Glow Foods. Ngayon, ang pangalawa naman ay dapat maghuhugas ng kamay bago at pagkatapos maghanda ng pagkain. At dapat din maghuhugas tayo ng kamay kapag kumain at saka pagkatapos ito. Ngayon, kumuha ng isang papel, sagutan ninyo ito. Ano gagawin kapag sinasagot ang nasa TV, ang nasa television? Dapat huwag maingay. Sagutan ng maayos at ano pa? Huwag kumopya. Direksyon nito ay gumawa ng talaan ng mga pagkain, isulat sa ilalim ng pangkat na kanilang kinabibilangan. Which is ang pangkat una ay ang Go Foods. Tama? Ang pangkat pangalawa naman ay ang Grow Foods. At ang pangkat pangatlo ay ang Glow Foods. Ngayon, gawin nyo ito ng 3 minutos. Simulan nyo na mga bata. Tapos yun na ba mga bata? Ano ang pangkat una? Magbigay nga? Isa lang. Ang pangkat una ay pwedeng kumain tayo ng pandesal. Tama? Magbigay din sa pangkat pangalawa ang Grow Foods. Magbigay. Tama, isda. Magaling. At magbigay din ng isa sa pangkat pangatlo, which is Glow Foods. Gatas. Magaling. Ngayon, bibigyan ko kayo, hatiin ko kayo sa 3 grupo.
at bibigyan ko kayo ng number chart at sagutan ninyo ang gawain na ito. Ito ang pangkat una, pangalawa dito sa gitna, tsaka pangatlo naman doon. Ito yung number chart. Ito ay mga numbers na 1, 2, 3, tsaka 4. Basahin ang direksyon. Kilalanin ang pangkat ng pagkain. Itaas ang number card kung ang pangkat una, which is yung Go Foods. At kung pangkat pangalawa naman kung Grow Foods. Kung at ang number 3 naman kung pangkat pangatlo. At number 4, itaas ang number 4, numero 4, kung itaas ang numero 4, kung nagkakahalo-halo ang mga pangkat, which is nasa Go, Grow, tsaka yung Glow Foods. Handa na ba kayo mga bata? Ito ay itlog, gatas, karne, at munggo. Ano ito? Ito ba ay? Kaya ang tamang sagot ay pangkat pangalawa, which is nasa Grow Foods yung mga itlog, karne, tsaka yung munggo. Pangalawa, dalandan, bayabas, mangga, tsaka pinya. Ano itong pangkat? Tamang sagot ay pangkat pangatlo. Nakuha niyo ba mga bata? Pangatlong, ito ay tinapay, putos, suman, tsaka lugaw. Anong sagot? Ang tamang sagot ay ang pangkat una, which is yung Go Foods. Ang pang-apat ay ang kamote, obe, manteka, tubo. Anong tamang sagot mga bata? Ito ba ay Go, Grow, or Glow Foods? Which is pangkat una, pangkat pangatlo, at pangkat pang-apat. Ang tamang sagot ay ang pangkat una, ang Go Foods. At ang lima ay ang isda, mantika, mantikilya, palabasa, tsaka yung manok. Ano to? Nasaan ba tong pangkat? Nasa pangkat? Ano? May kalabasa, which is vegetables. Gulay to. May fish, may isda. Ang tamang sagot ay tama, ito ay nagkahalo-halong pangkat. Diyan lang kayo sa grupo nyo at gawin ito. Ito ang unang pangkat, pangkat pangalawa, at pangkat pangatlo. Ngayon, anong kailangan gawin kapag gumagawa kayo ng mga pangkatang gawain? Magbigay mga bata. Dapat ay manahimik, gumawa, tumulong, tama? Ano pa? Huwag kumopya sa isang grupo. Ngayon, basahin ang direksyon. Ang unang pangkat ay ayusin. Isulat niyo mga bata. Ang unang pangkat, ayusin ang mga sumusunod na pantig upang mabuo ang pangalan ng mga sumusunod na larawan ng mga pagkain. Ang pangalawang pangkat naman, isulat niyo mga bata, gumuhit ang 5 halimbawa ng Grow Foods at gumawa ng slogan o mag-rap ng tungkol dito. Alam niyo mo mag-rap? Gawin niyo ito. At ang pangatlong pangkat ay umawit ng awitin tungkol sa Glow Foods. Naintindihan mga bata? Ito. Gawin niyo ito ng 5 minutos. Tapos yun na ba mga bata?
Ngayon, unang grupo ay pumunta sa harap at ipakita dito sa harap ang iyong ginawa. Ito ay nasa Go Foods, tama? Ang tinapay, ang champurrado, ang puto, kamote, at ang lugaw. Tama, lugaw. Magaling mga bata. Ngayon ang pangalawa naman. Gumuhit o magharap. Pakita niya dito sa harap. Magaling ang pangalawa. Ngayon ang pangatlo naman. Pumunta sa harap at ipakita ang inyong ginawa. Magaling mga bata. Ngayon, kumanta naman tayo. Kantayin natin ang Go, Grow, and Glow Foods song. Panoorin at sabayan na kantahin ang nasa video na ipapanood ko. I am healthy, I am healthy, I am strong, I am strong. Glow Foods, it will grow and glow foods. Every day, we are Glow Foods, we are Glow Foods. Do you know? Bread, cereal, hybrids make us plain. Grow Foods. Sabay sa kanta. Do you know? Just me. Fishman, babies make us grow. We are Grow Foods. Do you know? All related veggies, all the juicy fruits, vitamins, with vitamins. I am ulitin. Healthy, I am strong, I am strong. And Glow Foods, it will grow and grow foods. Every day. Magaling mga bata. Ngayon, basahin ang mga tanong at sagutan ito. Ano ang kahalagahan ng paggawa ng plano ng lulutuin? Ano? Tama! Ngayon, ang pangalawa, mahalaga ba ang mga tatlong pangkat na ito ay palaging matatagpuan sa ating pagkain, maging sa almusal, sa tanghalian at sa hapunan? Mahalaga ba ito? Oo, ito ay mahalaga. At ang pangatlo, ano ang mga kahalagaan ng mga pagkain ito? Ito ay mga masusustansyang pagkain. Magaling. Ngayon, basahin natin ang tula na ito. Ako munang magbabasa at susunod ay kayo naman. Ang gatas at itlog. Ang gatas at itlog, pagkain pampalusog. Saging at papaya, pagkain pampagana. Uminom ka ng gatas, kumain ka ng itlog. Hindi magtatagal, ikaw ay bibilog. Mag-alaga ka ng manok, bibigyan ka ng itlog. Kayo naman mga bata, itlog. Magaling mga bata. Ngayon, ilabas niyo ang inyong papel at sagutan nito. Ito ay punan ng puwang upang mabuo ang Go, Grow, at Glow sa bawat plano ng lulutuin sa pagkain sa baba. Dito. Gawin nito ng 5 minutos. Naintindihan mga bata? Tapos niyo na ba mga bata? Ngayon, sagutan na natin ito. Ngayon, exchange your people on your seatmate. Okay? Ang una ay tinapay. Okay, check niyo na.
Sino ang nakakuha sa lahat ng mga ito? Ano? Ilan mga nakuha nyo? Meron bang 10, 9, 8? Ngayon, magaling mga bata. Kung ito ay nasagutan nyo ng buo, or tamang mga sinagot nyo dito, kayo ay magkakaroon ng malaking grado kapag nasugatan nyo lahat ito. Kapag tama ba? O may mga mali kayo dito. Kapag may mali naman, hindi naman sana mababa, pero kaya kapag kayo ay nasa 30 na magkakaklase, at ang nakuha mo lang ay 9, ikaw ay makakakuha ng 89% or 90%. Ngayon, nakuha niyo ba mga bata? Ipasa niyo lang yung papel at kopyahin ang inyong takdang aralin. Ngayon, ilista ang pagkain ihahanda sa hapunan sa inyong bahay. Suriin kung ang tatlong pangkat ng pagkain at ang sustansyang tagay nito ay makakita sa pagkain. Sa pyramid foods, which is, nandun ba siya sa go, grow, or glow foods? Isulat niyo sa inyong kwaderno. Tapos yun ba mga bata? Sa ganon, tumayo na tayo at sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord Jesus Christ, now and forever. Amen. Paalam mga bata, ako po ulit si Teacher Chelsea Kelly Dibugtong. And maraming salamat.